Johnny Gomez. Alright, so ladies and gentlemen, so kanina po nakausap po natin ang mayoral and vice mayoral candidates for Manila, for the city of Manila, the capital city of the Philippines. Ngayon, this second half of our program, ang kausap po natin ang mga kandidato para sa pagkakonsehal. So we're going to basically be joined by the candidates for District 1, si Ma'am Sylvia Manansala, for District 4, Sir Boyet Marino, Edwin Cayetano, nandyan din po yung from councilors for District 5, Sir Jet Magno, Harry Huecas, Strauss Tugnao, and last but not the least, from District 6, si Sir Edwin Salve. So, ayun po, meron po tayong maraming tao dito sa ating studio ngayon, medyo konting siksikan, pero this is a great opportunity for us to meet and know who the candidates are for councilor in the City of Manila. Alright, Ma'am Sylvia, kayo po nakakilala po sa kanilang lahat. Lang po, introduce po natin sa each person. Magandang umaga po sa milyon-milyon na followers dito at subscribers ng programang Beyond Politics headed by ang good MC natin, si Mr. Orion Perez Dumdum. No? Very nakakatuwa siya. Ang dami niya talagang alam. No? Kanina nag-uusap kami. No? Ang dami ko napulot ng mga ideas sa kanya. No? Anyway, ako po si Sylvia Manansala at kumakandidato po ako bilang konsehal ng Tondo District 1. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang aking grupo, no? Under po kami ng Kilusan Bagong Lipunan. Papakilala ko po sa inyo ang tumatakbong councilor ng District 5. Walang iba kundi si Mr. Strasser Tugnao. Ayan, siya. Magandang mabuhay po, lalo sa bumubuo ng Beyond Politics program. So ako po si Strauss Tugnao, dating punong barangay ng District 5 Manila. Ang susunod po natin ay si Mr. Harry Huecas. Siya din po ay taga-Tondo, sa District 5 ng Manila. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako si Harry Huecas, kandidato po ng Kilusang Bagong Lipunan sa District 5 ng Manila. Maraming pong salamat. Ang kasunod po natin, isa rin pong kandidato na pagkakonsehal sa District 5 ng Manila, si Mr. Jet Magno. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga televiewers ni Sir Dumdum. Una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita sa programa niya. Ako po si Jet Magno, tumatakbong konsyal sa 5 distrito ng Maynila. Susunod po natin ay isa rin pong magaling na kandidato sa District 4 ng Manila. Walang iba po si Mr. Edwin Cayetano. Yes, good morning sa lahat ng nakikinig at sa televiewers ng ating programa. Ngayon po ay ako'y tumatakbo bilang konsehal sa 4th District of Manila. Edwin Cayetano po. Kasunod po niyan, isa rin pong kandidato sa District 4 ng Manila, si Mr. Boyet Marino. Yan, magandang umaga po sa lahat, sa ating pong mga taga-Distrito 4, atin din po sa ating pong mga kamunisipalidad ng Manileño, dito po sa Maynila. Muli ako po si Boyet Marino na kumakandidato po bilang konsehal ng Distrito 4. Salamat po. Last but not the least, gano'n naman, Ito po, ang katabi ko po, si Mr. Edwin Salve, kumakandidato po siyang konsehal ng District 6 ng Manila. Good morning po. Ako po si Edwin Vilula Salve, running for councilor sa District 6. And maraming salamat sa mga kasama natin dito. Mga taga Manila po, from District 1 to 6 po. Dito po kami. Sana po ay mapakinggan niyo po kami. Maraming pong salamat. Edwin Salve Vilula, District 6 po. Alright, so thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagpapakilala sa inyong mga sarili. Magandang oportunidad po ito para makilala kayo ng
mga viewers natin, lalo na yung mga nasa sa Maynila. Actually, karamihan sa mga viewers namin ay taga Maynila, at ang aming main coordinator dito na si Angel ay mismong taga Maynila rin, no? So ayun po. So ngayon, mag-usap-usap po tayo. Magtatanong po ako tungkol sa yung paano po kayo nagsimula sa politika, at paano po kayo napasok dito sa same team at sa same party ni Mayoralty candidate Mara Tamundong, no? Paano kayo nagsama, kumbaga pare-pareho ba yung pag-iisip niyo dati pa? Yeah, the floor is open for everyone. O sige, ako na mag-start, no? Actually, no, ako po ay nasa college, no? Actually, high school pa lang, pinadala kami ng school, no? Siguro mga top 3, 5 sa school, ano? So, naka-attend na po kami sa mga program ng ating dating Pangulong Marcos Sr., no? At kasama rin po ako, naging SK, councilwoman din ako noong mga 1985, no? So siguro nasa dugo na, no, yung mula pa pagkabata, no, yung desire natin, no, yung magkapaglingkod sa bayan, ano. So last 2022 election, tumakbo rin po ako bilang konsehal, no. Independent po ako at hindi po ako pinalad, pero siguro may destiny tayo sa Diyos, no. Binigyan tayo ng destiny. Ngayon, napunta ako dito sa isang napakagandang grupo ng Kilusang Bagong Lipunan, no? Kung nasan yung puso ko, no? At natutuwa ako, no, kay Mayor Mara Tamundong sa pag-accept nila sa akin, ano, kumbaga, sa gagaling ng mga kasama ko, no, sabi ko, parang it's an honor, no, to be a part of Kilusang Bagong Lipunan under Mayor Mara Tamundong. Kasi ang gagaling nila, parang gano'n, no? So, parang tumaas din yung confidence ko. Wow, I'm in, yung grupo ng mga taong magagaling at mga batika na rin sa politika. Okay. Yun, alright. Siyempre, may ibang mga gustong makapag-share, no? Kayo po, sir. Opo. Ako po, kaya naman po ako napalok sa halalang ito. Dati po akong nagtrabaho sa isang malaking telephone company sa Pilipinas sa loob ng 37 taon. Naging punong barangay po ako sa loob ng 13 taon. Yung father ko po naging punong barangay din sa loob ng 23 taon. Kaya masasabi po natin na pagdating sa politika sa Maynila, medyo maalam na rin po. Ngayon, kaya naman po ako napasama sa tandem sa lineup ni Mayora Mara Tamundong. Okay. Minsan po kasi, isang umaga, nandun po ako sa bahay namin. Maingay, maraming mga bata, nagkakagulo sila. Nung pagsilip ko, nakita ko may namimigay ng bola, may nagbibigay ng mga Jollibee. Nakakuha yung attention ko, nakita ko outreach from Mara Tamundong. So nag-interesado po ako. Hanggang sa nakita ko, siya pala yung advocate ng senior citizen. So parang parang nagka-interest sa kanya. Nalam ko, kung pala, tumakbo siyang konsyal ng Maynila. After ng pagtakbo niya na konsyal, yung outreach niya na bilang advocacy niya yung para senior citizen, nagtuloy-tuloy. At the same time, minsan, nakaharap ko siya, narinig ko yung mga plano niya na talagang ang Maynila. Kasi po ang Maynila, alam sa ngayon, ang gulo po. Bukod sa panubog, yung mga namumuno, ang gugulo. Sila mismo, sa konseho, nagmumurahan, nagsasakitan. Bakit? Parang sabi ko, parang iba ata. Mukhang inalam ko. Pala, nag-aaway-aaway na pala sila dahil, siyempre, alam naman natin, mga pasarili lang interes. Lumalabas kasi parang yung Maynila, naging sindikato, yung mga namumuno, nagkaroon ng sindikato. Nung po yung isa, ate, mga tao ko to ha,
alalayan mo. Pagtapos nun, pagtapos nun, yung isa naman, sabi niya, ang nangyari, nung ano po, nung takot dito, nung yung nga, nagkaroon ng interes tumakbo yung isa, parang nangyari, yung mga tauhan niya na pinamahala niya, pinabayaan ng Maynila. Kumbaga saan, parang sinabotahe yung nakaupo. Kasi tao niya yung nagpapatakbo. Basura, sa mga traffic. Kaya parang nagkakaano na sila, pagdating sa aming interes, nagkakaroon na sila ng banggaan. So parang sabi ko, parang dapat ata mabago ang sistema ng takbo ng Maynila. Ito nga, Supermara, nakita ko yung mabuti niyang adikay, yung mabuti niyang plano para sa Manileño. Kaya sumama po ako. Gusto ko makatulong sa kanya para itong mga mapagsamantalang nakaupo na to na para sa pansariling interes, palitan. At naniniwala ko, hindi pa puhulihan lahat. Andyan Supermara para yung sinasabing pagbabago sa Maynila maayos. Ay, salamat. Okay, salamat po sir. Sino po bang may... Siyempre, maraming mga gusto magsalita dito. Sige po, sige pa ako. Ano po yung pagkakataon. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako dahil naging bahagi po ako ng ating pong team ng ating pong Mayora Mara Tamundo at isa pong pagkakataon na bakit po ako napasama sa kanya. Una po dahil sa amin sa Distrito 4, ang ating naman pong trabaho ay talagang tayo po'y volunteer. Lehitimong volunteer po tayo sa paggawa po ng paglilingkod para po sa mga taong nasa laylayan. At ito po ay ating pong ginagawa dahil gusto natin anumang part yung gawin natin para sa mga taong nasa laylayan ay maibigay ho natin ng paglilingkod na may katapatan. Yung paglilingkod ng totoo para sa kanila kasi sabi ko nga, as volunteer kasi usually wala naman tayong tinatanggap dyan. Pero yung pakiramdam na ikaw po ay naglilingkod ng tapat doon sa ginagawa mo, hindi ho dahil sa bagay ho na monetary. Kasi ang monetary, secondary lang yan. Ang mahalaga po yung paglalatag natin ng bagay na mabuti na paglilingkod sa kanila na hindi ho tayo nag-aabang ng anumang kapalit. Kaya doon sa akin pong karanasan, maging sa kapulisan tayo pinagtuturo as values sa kanila pong trabaho, yung values formation para po sa mga kapulisan. Yan po yung ating trabaho at nakita ko po ng paglilingkod po ay isang bagay na mabuti para po sa pangkalahatan ng ating po nakasakupan at hindi po after dun sa bagay na ating pong pakinabang. Kaya nung makita ko si ating pong Mayor Mara Tamundo nung kanyang pong pagbaba sa buong Maynila nang sa loob po ng 3 taon na paglilingkod po nang wala hong nag-uudyo kundi yung bagay na kanyang puso na gusto maglingkod para sa Manileño. Kaya yun po yung nagbigay po ng sidhin na patuloy pong maging bahagi ng kanyang pong lakbay para po sa pagbabago sa Maynila. Kasi ang pagbabago sa Maynila ay makukuha lamang kung bago ang upo, kung bago yung ating pong ihalal. Kasi wala ho tayong makitang pagbabago kung sa loob ng panahon, na mahabang panahon, lagi ko kong inuulit-ulit, sabi ko, nung ako'y binata pa sila ng aking nakita, ako po'y nagka-girlfriend, sila yung aking nakitang nakaupo. Naging asawa ko na yung girlfriend ko, sila yung nakaupo. O ako po'y nagkaanak, sila pa rin ang aking po nakita. Ako po'y nagkaapo, sila pa rin ang aking nakita. Nabalo na po ako, sila pa rin po ang nakaupo. Pero titignan ko po ang Maynila, ano na bang nangyari sa Maynila? May nangyari bang pagbabago? Wala naman eh. Imbis na tayo po'y umangat, tayo po'y lalong nalugmok. Kaya dapat bago yung ating ilagay kasi kung luma din, anong ating asahan? Kasi ang mangyayari kung sila din, yung status quo ng kanilang kalalagayan ngayon, yun ang kanilang i-maintain eh. Pag maintain po nila yan, ang apektado, tayo rin Manileño na naman. Ibig sabihin, ang darating na naman sa atin, yung bagay na tira doon sa bagay na kanilang napunuan na para sa kanila. Yun po mangyayari sa atin eh. Kaya wala akong pagbabago, anong ating aasahan. Kaya ang pinakailangan natin, bagong liderato sa Maynila at yung po'y sa katapuhan ng ating Mayora Tamundo, nang nais lamang po'y maglingkod at yung para sa Manileño, ibigay po natin para sa Manileño. Kanina po, nag-usap po kami ni Sir Dumdum lang po. Sabi ko, ang Singapore, sabi ko, grabe. Pag sinabi mong good governance, yung kanyang mamamayan,
nakikinabang sa bagay ng ginagawa ng gobyerno. Hindi po ang gobyerno ang nakikinabang dun sa bagay ng para sa tao. O, baliktad po yun eh. Dapat yung nasa gobyerno, pinakikinabangan ng tao. Hindi po ba? Hindi yung para sa tao, pinakikinabangan ng gobyerno. Kaya ho sa amin, kayo pong aming kalugar sa Maynila, sa Distrito 4, ito po yung panahon ng pagbabago. Pag tayo po nagkamali, sinasabi ko po sa inyo, at hindi po tayo naging malinaw sa ating isip kung bakit may eleksyon na dapat magkaroon ng pagbabago, magsasakripisyo na naman po tayo. Kaya sabayan niyo po kami, ang ating pong Mayora, Mara Tamundo, magkaisa po tayo dyan. Ayun. Maraming salamat po, Sir Boyet. Well said. Sino po next? Ayan, Sir Cayetano, Sir Boyet. Magandang umaga po sa inyo lahat. At kami nagagalak na dito po kami sa inyong programa. Binabati ko lahat ng mga taga-Maynila, lalo na yung mga taga-District 4, 1 to 6. Okay. Ako po ay dating political leader po ni Mayor Lin. Nagkasama po kami sa MPD at kung saan po. So, hanggang sa napunta po ko kay Mayor Estrada. So, nandun na po yung aming tulungan tungkol sa peace and order. Ang mga taga-Maynila po ay nangangailangan ng peace and order at peace of mind. Hindi pwedeng sinasabi natin, okay na kayo, okay na kayo. Okay na sila. Hindi po okay. Ang dami ko na pong nakausap sa buong Maynila na para bang sinasabi, ang isang nakaupo ay dapat maging ama na tumitingin sa kanyang mga anak na nakapaligid. Ang isang masakit po dito na hindi po natin kaila na kung may naaalis po na isang squatter ay nilalagay po sa malayong lugar. Which is, ang mga taga-Maynila po, tubong taga-Maynila, kahit sa Budalin yan, ang trabaho niya nasa Maynila. Ang masakit po dito, aminin ho natin ang katotohanan, kayo mga taga-Maynila, magising na po tayo. Kung sa Maynila ka nagtatrabaho, ang pakiusap ko lang po, kung po pwede, at pwede naman ho talagang gawin, may mga tinatawag na rent-to-own na sinasabi, meron nga tayo sa District 1, paano naman ho yung District 2, 3, 4, 5, 6. So, ang dami ho nakakarating sa atin na ganyan, which is, kami, nakatutok kami sa tinatawag na community. Number 1, okay, nandiyan ang peace and order. Pero ang taga-Maynila, wala akong peace of mind. Kasi unang-una, anytime pwede ka palisin dyan, hindi naman inyo yan. Ang sinasabi ng gobyerno ay kinakailangan patatakin po natin ang kapaligiran, lalo na po ang barangay. So, ngayon, ang sinasabi nga natin, paulit-ulit, masakit to sa isang taga-Maynila na pinaalis kayo dyan, sa kayo dinadala, sa Cavite, sa Bulacan, sa Baras Rizal. Ngayon, pagdating po ng eleksyon, eto ho, aminin natin ang katotohanan. Babalik kayo para bumoto. Hindi na ba tayo magbabago? Hindi na ba tayo mag-iisip? Hindi na ba tayo gagawa ng paraan? Kaya nandito po ang aming team, lalo na po